Pagtupad ng sariling tungkulin bilang mamamayan. Learning Competency 1C na ilalapat ang mga paraan ng pagtupad ng sariling tungkulin bilang mamamayan tulad ng paggalang sa mga karapatan ng kapwa, pagsunod sa mga batas, pagiging mabuting pinuno at tagasunod. Mga bata, tignan ninyo ang larawang ito. Sa unang larawan, makikita ang magulong paligid. May basura sa tabi-tabi at parang walang pakialam ang mga tao sa paligid nila. Sa ikalawang larawan naman, makikita natin ang isang komunidad na malinis, disiplinado at masaya ang mga tao. Kung pipili kayo ng titirahan, alin ang pipiliin ninyo at bakit? Ngayon isipin ninyo, ano kaya ang mga ginagawa ng mga mamamayan sa unang larawan? At ano naman ang ginagawa sa pangalawang larawan kung kaya naging maayos ang kanilang paligid? Malamang dahil marunong silang tumupad sa kanilang tungkulin bilang mamamayan. Walang may gustong tumira sa isang pamayanan na marumi, mapanganib at magulo. Lahat tayo ay nais sa malinis, maunlad, ligtas at payapang pamayanan, hindi ba? Subalit, paano natin makakamit ito? Sa nakaraang talakayan ay natutuhan natin na ang bawat isa, bata man o matanda, ay may tungkuling dapat gampanan sa pagpapabuti ng komunidad. Natalakay natin ang ilang paraan sa pagtupad ng sariling tungkulin bilang mamamayan. Subalit, hindi sapat na alam lang natin ang ating mga tungkulin. Kailangang na ilalapat natin ito sa totoong buhay. Hindi mo kailangang hintayin na tumanda ka muna bago ka makatulong sa iyong pamayanan. Ang pagtupad mo ng iyong tungkulin sa edad mong iyan ay napakalaki na ng tulong sa pagpapabuti sa bayan. Subalit, paano mo maisasagawa ang mga tungkuling ito bilang bata? May apat tayong mahalagang paraan kung paano mo isasagawa ang mga ito. Mga paraan ng pagtupad ng sariling tungkulin bilang mamamayan. Una, paggalang sa karapatan ng kapwa. Ang paggalang sa karapatan ng kapwa ay hindi lang tungkol sa pagiging mabait. Ito ay nangangahulugang binibigyan natin ng halaga ang dignidad at karapatan ng ibang tao tulad ng privacy, opinyon at kalayaan nila. Paano mo ito maisasagawa sa tunay na buhay? Halimbawa, may kaklase kang nahihirapan sa recitation sa oras ng klase. Hayaan mo siyang makapagsalita ng walang pangungutya at pagtawa. Igalang siya sa pamamagitan ng pakikinig sa kanyang sinasabi. Isipin mo na lang na ang mga tao ay may iba't ibang kahinaan at kalakasan. Pangalawa, kapag may kamag-aral kang may kapansanan, pakitunguhan siya ng maayos at hindi ibubuli. Isa pang halimbawa, kung may group chat ang klase, iwasan mong i-post ang mga screenshots ng usapan ng iba. Sa ganitong paraan, makaiiwas tayo sa gulo. Kung marunong kang rumispeto sa kapwa, hindi ka lang magkakaroon ng maraming kaibigan. Makaiiwas ka rin sa paglikha ng gulo. Magiging madali para sa iyo ang pagsunod sa mga batas. Ito ang ating pangalawang hakbang, ang pagsunod sa mga batas. Ang batas ay ginawa para maging gabay sa kaligtasan at kaayusan ng lahat. Hindi ito para pahirapan tayo, kundi para tulungan tayong mabuhay ng maayos. Paano mo ito maisasagawa sa tunay na buhay? Una, sa loob ng paaralan. Kung may patakaran na magsuot ng ID palagi, gawin mo ito para sa seguridad ng lahat. Isa pang halimbawa, sa kalsada, tumawid ka sa pedestrian lane kahit walang pulis na nakatingin. Iwasang tumawid sa mga hindi tamang tawiran para makaiwas sa anumang aksidente. Isa pang halimbawa, sumunod din sa mga patakaran o ordinansa ng inyong lugar sa pagpapanatili ng kalinisan ng paligid gaya ng pag-segregate ng mga basura o pagtapon ng basura sa tamang tapunan at hindi kung saan-saan lamang, lalo na sa mga kanal at ilog. Kapag ikaw ay masunurin sa batas, ikaw ay magiging isang magandang halimbawa at ito ay isa sa mga kailangan para maging isang mabuting pinuno. At ito ang ating pangatlong hakbang, ang pagiging mabuting pinuno. Ang mabuting pinuno ay hindi lang naguutos, siya ay namumuno ng may malasakit, katapatan at iniisip ang ikabubuti ng lahat. Kahit estudyante ka, pwede ka nang maging mabuting pinuno. Paano mo ito maisasagawa sa tunay na buhay? Halimbawa, kapag leader ka sa group project, mamuno ka ng patas. Siguraduhin mong pantay-pantay ang gawaing ibibigay sa mga miyembro at walang naiiwan. Wala ka dapat kinikilingan.
Pangalawa, sa sportsman o laro, turuan ng mga baguhan at huwag ipahiya. Sikaping mapabuti at mag-grow ang iyong mga nasasakupan. Pero tandaan, hindi lahat ng oras ay tayo ang namumuno. Hindi lahat ay leader. Minsan, kailangan din nating maging takasunod. At ito ang ating pang-apat na paraan, pagiging mabuting tagasunod. Hindi ibig sabihin na kapag tagasunod ka, wala ka ng boses. Ang mabuting tagasunod ay nakikinig, sumusunod sa tamang alituntunin at tumutulong sa grupo. Paano mo ito maisasagawa sa tunay na buhay? Halimbawa, kapag may class officer na nag-organize ng clean-up sa silid-aralan, tumulong ka ng buong puso. Gawin mo kung ano ang iniatang sa iyong tungkulin. Ikaw man ay tagawalis, tagapunas ng mga upuan o bintana, o tagapagtapon ng basura. Ang trabaho ay mabilis matapos kung tulong-tulong ang lahat. O kaya kung may proyekto para sa nasalanta, sumunod sa instructions ng leader kung ano ang dadalhin para maging maayos ang tulong. Maging present ka lagi kapag kailangan ka. At pangatlong halimbawa, sa mga school projects naman, gawin mo ang iyong responsibilidad. Kung may trabaho o practice, maging present ka at makipag-cooperate. Gawin ang naiatang sa iyong responsibilidad para sa pagkamit ng goal o layunin ng inyong grupo. Buod ng aralin. Ngayong araw, natutuhan natin na bilang mamamayan, may apat na paraan para maisagawa ang ating tungkulin sa tunay na buhay, kahit ikaw ay bata pa lamang. Una sa mga ito, paggalang sa karapatan ng kapwa. Pangalawa, pagsunod sa mga batas. Pangatlo, pagiging mabuting pinuno. At pang-apat, pagiging mabuting tagasunod. Kapag ginagawa natin ito, nakatutulong tayo na maging mas maayos, mas ligtas at mas masaya ang ating komunidad. Sinasabi nga sa unang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 17, magbigay galang kayo sa lahat. Ibigin ninyo ang kapatiran. Matakot kayo sa Diyos at igalang ninyo ang hari. Ipinapaalala nito sa atin na ang paggalang, pagmamahal at pagsunod ay hindi lang tungkulin sa lipunan, kundi pagsunod din sa kalooban ng Diyos.